Ipinadala ito sa mga channel ng misteryo ilang taon nang nakalipas at kamakailan lang ay kumalat muli sa social media. Nasa ospital tayo sa Peru. Nakakita ng galaw ang security camera sa isang bakanting pasilyo sa 10 oras ng madaling araw. Tiningnan ng gwardiya ang recording at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang lumilitaw sa sahig. Sí, soy a qué va a dejarlo. Venga. Isa itong sako, di ba? O isang asada. Isang asada nga. Sí, aquí no vienes hasta el... Bien. May isang puti, patag at translucent na bagay na paulit-ulit tumatalon at di tumitigil. Akala ng gwardiya ay plastic na bag o basahan yon, pero imposible namang tumalbog ng mag-isa, lalo na't walang hangin noon. Walang nagpunta roon para tingnan mismo. Tela lang kaya ito na naiipit sa ventilasyon na di kita sa kamera o may iba pang gumagalaw sa mga pasilyo ng ospital tuwing madaling araw? Narito ang recording. Ikaw ang humusga. Isang subscriber ang nagbahagi sa amin ng video na ito na kumalat sa TikTok nung nakaraan. Isang babae na ang pangalan ay Ariana ang mag-isa sa kanyang kwarto na lubos na madilim at naisipan niyang tawagin ang kanyang pusa si Sky. Parang isang ordinaryo gabi lang yon hanggang sa sandaling yon. Tingnan mong mabuti ang lumabas sa ilalim ng kama. Sky! Sky! Cadê a Sky? Meu Deus! Meu Deus, o que é isso? Parece um povo. Mãe? Mãe? Ai, meu Deus! Mãe! Tu não tava aqui na correia! Tu tava assim! Eu te vi aqui no tapete! Una ang lumitaw ay parang isang braso. May lumitaw na aninong nakaluhod sa 4 na paa na parang may nagtatago sa ilalim ng kama. Tumakbo si Ariana, akala niya nanay niya lang ang nagbibiro. Pero nang silipin niya, wala namang tao. Wala nang mapagtataguan sa kwarto. Biglang pumasok si Sky, ang pusa niya mula pasilyo. Kasunod ang nanay niya mula ibang kwarto. Para sa'yo ba, planadong pakana lang ito o may bagay na hindi talaga tugma? Iwan ang opinyon mo sa komento. Sa US, namatayan ng kapatid na si Janet ang isang babae matapos ang ilang buwang laban sa sakit. Bago pumanaw si Janet, madalas niyang biro na babalik siyang multo para asarin ang mga mahal niya sa buhay. Noon, tila biro lang ito na may madilim na humor. Pero pagkatapos, nagsimula na ang mga kakaibang bagay, mga gamit na nawawala at biglang lumilitaw sa mga kakaibang lugar, ang telebisyon na kusang gumubukas at pati mga tunog na hindi maipaliwanag sa buong bahay. Do you hear it? I'm telling you. Oh my god. Dude. I'm telling you, it's Jeanette. Sa video, biglang tumunog ang microwave na parang may pumindot sa mga boton. Oh my god. Dude. I'm telling you, it's Jeanette. Pagkatapos, maririnig ang dishwasher. Umiiyak ang babae at sinasabing si Janet lang ang pwedeng gumawa nun. Ipinangako niya ito. Baka problema lang sa kuryente o tinupad ni Janet ang pangako sa di inaasahang paraan. Sa tingin mo ba senyales ito o nagkataon lang?
Sa Gales, nagre-record ang isang babae sa labas ng Marden Castle na sarado dahil sa renovations. Sabi ng mga taga ron, ang mga itaas na palapag ay sobrang sira kaya bawal ang sinuman, kahit staff o manggagawa. Ngayon, pansinin mo ang kakaibang detalye. Sa isang bintana sa itaas, may figurang gumalaw sa likod ng salamin. Hindi ito refleksyon o mula sa labas, kundi tila dumadaan sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Ang luhikal na paliwanag ay refleksyon lang ito, pagbaluktot ng lumang salamin o mapanlin lang na anino. Ngunit mas nakakabahala ang koneksyon nito sa mga alamat ng kastilyo. Mga dating manggagawa, mga bata sa lugar ng daycare at presensyang matagal nang nakikita. Echo effect lang ba ito o may talagang nagmamasid mula sa bawal na lugar? Ito ang video na pinakamaraming komento sa mga nakaraang linggo. Isang driver ang nagmamaneho sa Upton sa New Orleans. Karaniwang umaga yon nang biglang itinuro ng kanyang katabi ang langit. Might catch my attention while I'm driving, and then I'm gonna keep looking at it, and then I've been in attention. Cause might catch my attention while I'm driving, and then I'm gonna keep looking at it, and then I've been. May isang napakalaking itim na bagay na lumulutang doon. Hindi ito isang advertising balloon, wala rin itong hugis ng saranggola. At ang laki nito, kung isa sa alang-alang ang distansya, ay talagang napakalaki. Sumabog ang mga komento sa video. Dambuhalang dementor, nilalang mula sa ibang planeta o nilalang mula sa ibang dimensyon. Pinaka nakapukaw ng pansin ay marami ring nagsabing nakita nila ito. Isang nagsulat, nakakita ako ng ganito ilang buwan na ang nakalipas, 500 kilometro ang layo kasama ang kapatid ko. Nagpakita pa siya ng litrato, eksaktong kapareho. Sabi ng ilan, isa itong sopistikadong saranggola sa napakataas na altitude. Ngunit ayon din sa mga komento, hindi umaabot sa ganung taas ang saranggola at hindi mukhang kontrolado ang galaw nito. May isang bagay sa itaas ng Nuevo Orleans noon at mukhang hindi yon unang beses. Ano sa tingin mo ang nakita nila? Nasa iyo ang huling sagot. Ang clip ay kuha mula sa sasakyang umaandar sa gabi sa bakanteng kalsada sa Mexico. Napansin ng driver ang isang bagay sa likod ng bakal na bakod. Isang tahimik at nakatayong figura na may suot na mahabang itim na gabardina, sombrerong malapad ang brim at may baston na nakatukod sa lupa. Pansinin mo ang hindi na ginagawa. Hindi siya kumukurap, gumagalaw o humihinga. Nang kumalat ang video, daan-daang tao ang nagkomento ng pareho. Siya si Hatman, isang nilalang sa mga kwento ng sleep paralysis sa buong mundo. Walang muka at nagmamasid mula sa sulok o paanan ng kama. Nagkakaisa ang lahat ng patotoo sa isang babala. Wag na wag mong salubungin ang tingin niya. May nakita ka na bang ganito kahit sa panaginip mo? Si Maria ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang ospital at gusto niyang kunin ang mga night shift. Aniya, may mga kasamahan siyang nakarinig ng yabag, katok at boses sa pasilyong walang tao. Nagsimula siyang mag-record ng sarili kapag nag-iisa. Sa isang gabi ng kanyang shift, matapos mamatay at mailabas ang pasyente, pumasok si Maria para linisin ang kwarto. Nag-iba ang atmosfera, walang laman ng kwarto, pero sa video ay parang may naroroon pa rin. Mas lalo pang naging walang laman ang pangalawa dito. Alaman.
Sumilip ako dito, pero hindi ako sumilip hanggang dito. Sumilip lang ako ng ganito. At isinara ko ang pinto para linisin ang banyo. At pumasok ako para linisin ang banyo. Nakita kong umuupo siya dito. Sabi ko, ay, kailangan ko sa banyo. Isinara ko, nakakulong ako doon. Pabilabas ko, sumilip ako at wala nang kahit ano. Walang malinaw na anyo. Ang tensyon ay nasa tunog, mabigat na katahimikan at sa reaksyon ni Maria na kumbinsido siyang hindi nag-iisa. Baka stress, pagod o imahinasyon lang ito matapos ang mahirap na gabi. May ilang lugar na parang may bakas ng umalis. Sabi ko, kailangan kong pumunta sa banyo. Pagkasara ko, nakakulong ako. Paglabas ko, sumilip ako kung may tao, pero wala. Hindi pa tapos ang kaso ni Maria. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya sa basement ng ospital, nag-record siya dahil muli niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya. Halos walang tao sa pasilyo, malamig at typical ang ilaw ng ospital na nakakakaba. Doon na nga nangyari. Sa loob ng kalahating segundo, hindi ito lumapit o tumingin sa kanya. Nandyan lang at biglang nawala. Ayon sa rasyonal na teorya, maaring trabahador, anino o problema lang sa kamera ito. Pero ayon sa sobrenatural, baka isa itong pasyente na hindi pa umaalis. Sa palagay mo, si Maria ba'y nakakuha ng totoong anino o presensya sa ospital? Lahat ng video na in-upload ko ay kinunan ko nung isang gabi na naka-duty ako. Totoo, walang tao doon. So sinasabing may pumasok, may pader talaga. Napapansin ninyo ito kung papanoorin ng mabagal. Tingnan natin kung mahuhuli natin ang dadan ito sa umaga para mapaniwala ko si Ted na may tumatakbo sa itaas ng kwarto nila. Akala ni Lesa may mga daga sa basement ng kanyang kastilyong Pranses mula ika-14 na siglo, kaya nag-iwan siya ng kamera na nag-record buong gabi. Nangyari ito bandang alas 2 o alas 2:30. Simple lang, hulihin ang hayop sa sahig at tapusin ang misteryo. Pero tingnan mo ang nangyari. Ngayon, maririnig mong namamatay ang ilaw sa may pinto. Ang ilaw ng motion sensor. Bisita, no? May anino doon, nakikita ko may aninong gumagalaw doon. Patuloy na manood. Isang mabigat na pinto ang bumukas mag-isa. Rinig pa ang trangka. Naka-activate ang sensor na ilaw. Sa dilim, Putik, ano yun? May anino doon. May nakikita akong aninong gumagalaw. may gumagalaw na anino sa kwarto. Hindi ito maliit o mabilis gaya ng daga. Mukhang mas malaki ito at dumadaan sa basement. Putsa, no? May anino doon. Nakikita ko ang isang anino na gumagalaw doon. Tuloy lang sa panonood. Diyos ko, pero anyo? Dapat hayop lang yun o kung ano man, di ba? Malaki ang anino para sa hayop na yon. Paano? Maaring bugso ng hangin, pintang hindi na isara ng maayos, o aninong dulot ng ilaw ang makatuwirang paliwanag. Sa lugar na may 700 taon ng kasaysayan, may naniniwalang hindi lahat ng nasa loob ng pader ay buhay. Ano sa palagay mo ang dumaan sa basement na yon? Mahigit 10 kaon ang naka-upload sa internet ang bidyong ito. Kinunan ito ng isang lalaking nagngangalang Luther sa sarili niyang bahay, nang walang anumang espesyal na dahilan. Gusto lang niyang magtago ng alaala ng kanyang araw-araw. Pero ang natapos niyang mai-record ay isang tunay na bangungot. Go to Gamefly.com now. Click the joystick in the top right corner. Enter Soldier in the box. And get started with a free extended trial. And remember, you can cancel at any time. Product shown rated E through F. Gamefly also offers gift certificates for the games in your life. Save up to 20%. I love game. You can't save with Progressive. Buy new gas. You're so kind. Thank you. You can take your money. So only out there sharing my saving for the people like me.
Citizens Albuquerque. Sleeping it forward. Now that's progressive. It's a velocity gets sent on great TV. Wish you what we need. Large mind classics on the jar. Indeed, for our sweet fish, price, what to lines, you it also offers gift certificates for the game and mirror box. Save up to 20%. I love game. You can't save with progressive. Sa likuran ng kuha, sa hindi inaasahang oras, may nangyayari. Unti-unting bumukas mag-isa ang pinto ng kabinet sa kusina. May biglang lumipad palabas at bumagsak sa sahig na may malakas na tunog. Lumingon si Luther pero walang tao. Bagay lang ang nasa sahig. Ano nakapagtataka na walang nakakaalam sa nangyari kay Luther pagkatapos. Hanggang ngayon, kumakalat pa rin ang video sa social media. Nawala siya sa radar. Physical lang ba ito o may kakaiba sa bahay niya? Ikaw ang magpapasya. Isang gumagamit ng Reddit na kilala bilang Amphibian ang nagkwento na noong 2014 nung siya ay bata pa, nanonood siya ng pelikula kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang tatay, mga kapatid at iba pang kamag-anak ay nasa parehong kwarto. At siya, na nababato, kumuha ng litrato ng hindi masyadong iniisip. Pero nang makita niya ito, napansin niya ang isang bagay na imposibleng baliwalain. Nakita ko pala ang litrato. Agad kong naalala ang pagkalito at paano ko tiningnan ang paligid ng kwarto para masiguradong kasama ko ang lahat. At pagkatapos ay naisip ko kung niloko ba ako ng kapatid ko sa kahit anong paraan. Lahat ng iba ay labis ding nalito, kaya ipinakita ko sa kanila ang litrato at parang sabay-sabay na nawala ang kaluluwa ng lahat. Ayoko talaga ng litratong ito. Totoong ayoko talaga. Ayoko itong tingnan at iniiwasan ko ito hanggat kaya ko. Ang salaming pintuang esmerilado kung saan sumisilip ang muka, kaya walang refleksyon o makitang anuman sa kabila na laging nagpapalito sa akin. Bukod dito, nasa likod lang ng tatay ko ang pinto, kaya imposibleng may makalusot na tao doon nang nakatagilid. Sa likod ng kanyang ama, sa esmeriladong pintuang salamin ay parang may sumisilip na muka kahit hindi raw malinaw ang refleksyon doon. Wala ring espasyo para may isang tao na nakapwesto sa ganong paraan. Ang makatuwirang paliwanag ay maaring isang pareidolya, kombinasyon ng mga anino at hugis. Para sa kanya, iyon pa rin ang pinaka nakakakilabot na larawan. Ikaw, buburain mo ba o itatago ang imaheng yon para maintindihan mo balang araw? Isang tagapaglinis sa gabi sa China ang nakarecord ng bagay na nagpatahimik sa kanya ng oras. Mag-isa siyang nagtatrabaho tuwing madaling araw sa bakanteng. Gusali nang bigla siyang makarinig ng ingay sa banyo. Kinuha niya ang cellphone at pumasok habang nagre-record. Pagtuunan mo ng pansin ang dulo ng pasilyo ng mga cubicle. Ano? Ai đồng đi đâu? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ai đâu? Tôi lầy mày đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Có ai không? Có ai trong đi không? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật. Ai đây? Ai đâu?
tayo, guys. Binuksan ng lalaki ang lahat pero wala siyang nakita. Patuloy pa rin ang tunog hanggang sa kusa. Dahan-dahang bumukas ang huling pinto. Sinuri niya ang video mula sa security cameras ng gusali at may napansin siyang kakaiba sa screen kaya bumalik siya sa lugar para makumpirma. Sa bintana na madilim na kwarto, nakita niya ang babaeng may sombrero at mahabang buhok na natatakpan ng muka. Nakatayo siya, nakatingin palabas, at pagkatapos ay bigla na lang siyang nawala sa dilim. Anong gagawin mo kung tagalinis ka at narinig mo yon ng 3:00 ng madaling araw? Ikwento mo. Sa kusina, may CCTV na nagre-record sa maliit na kabinet na kasya ang washing machine at dryer. Ang kakaiba, hawakan lang ng pinto ay nasa labas. Sa teorya, walang makakabukas o makakatulak nito ng madali mula sa loob. Pagkatapos, may nangyari. The camera keeps rolling. Biglang sumara na malakas ang mga pinto na parang may tumulak mula sa loob pero walang tao sa bahay. Sa dulo ng video, ang ilaw na akalang sira ay biglang kumikislap. Maaring dahil ito sa presyon ng hangin, pagginig ng tubo o maluwag na pinto. Ngunit hindi nito lubos na paliwanag kung bakit biglang umilaw ang patay na ilaw sa eksaktong sandali. Nagkataon lang ba itong problema sa kuryente o may dumaan talaga sa kusina? Isang dalaga ang nag-vlog mag-isa sa swimming pool ng kanilang bahay sa gabi. Eu falei só pedacinho, né? Eu tava dormindo. Tahimik at madilim ang paligid, nakatutok ang kamera sa kanya. Ngunit may bagay sa likod niya na sumira sa katahimikan. Eu tava dormindo. Sa loob lamang na 1 segundo, may lumitaw na maputlang kamay mula sa tubig. Hindi ito masyadong nagwisik, hindi gumalaw ng malakas, at hindi rin mukhang humihingi ng tulong. Gente, vocês perceberam que apareceu? Basta lumitaw at bumalik agad. May napansin siya sa gilid ng mata, pero paglingon niya, wala na. Não, gente, aquilo foi a pata da Meg e eu fui... Eu vou lá. Bora. Que babado foi esse? Ui. Sabi nila baka alagang hayop lang, kakaibang refleksyon o may tao sa labas ng kamera na nagbibiro. Pero ayon sa eksena, wala namang ibang tao sa tubig at hindi rin mukhang paan ng hayop ang anyo nito. Isa kaya itong ilusyon ng kamera o mayroong talagang nasa ilalim ng tubig? Ikaw ang magdesisyon. Não, gente, aquilo foi a pata da Meg e eu fui... Eu vou lá. Nakakatakot talaga ito. Tingnan mo. Si Pasha ay nakatira sa liblib na lugar at ilang araw ng pakiramdam niya ay may nagmamasid. Isang gabi, nagpasya siyang subukan ito. Tumayo siya, pinatay ang ilaw at kinunan ng video ang kwarto sa dilim. 1, 2, 3. May silweta mismo sa harap ko. Ang nakakabahala ay lumitaw mismo doon. Sa harap niya, may silwetang tao, madilim at di gumagalaw, na tila matagal nang naghihintay sa sala na mamatay ang ilaw.
Hindi, mali ito. Nang buksan niya ulit ang ilaw, wala nang kahit ano. Binuksan ko ulit ang ilaw. Walang kahit ano roon, kaya saan galing ang aninong iyon? Walang anuman, walang geket, walang malinaw na paliwanag. Baka anino lang ng kasangkapan, refleksyon o camera adjustment sa dilim. Pwede rin na hindi pala ganun kabakante ang bahay. Ano ang gagawin mo kung makita mo ang figurang yon sa harap mo? Hindi malaking gulo ito. Salamat sa panonood. Matatapang lang ang umaabot dito. Like, subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas marami pang katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.